May ecstasy pala. May ilang hours na pag-tinesting kanina. At nakita sa mga filler ng bag ang shabu na ito. Iba't ibang paraan ang ginawa para maitago itong mga ilegal na droga. Pero ang bago na ngayon ay sa otoridad ay ang pagpunsi sa mga shabu na galing India dito sa mga kahon ng mga bangket. Ayon sa Bureau of Customs, umabot sa 41 million pesos ang halaga ng mga nakuhang droga mula sa 13 na parcel galing sa iba't ibang lugar, gaya ng Amerika, Canada at iba't ibang bansa sa Europa. May mga pangalan daw ng consignee na karamihan daw ay may address sa Cavite. Malamang ito ay mga peke na mga pangalan o fictitious names. Pipilitin pa rin ng PDEA na malaman ang punot dulo. Meron din mga parcel na ng mga huling buwan pa ng 2025 dumating sa bansa pero hindi na kinuha. Marahil alam nila na nagka-problema sila at nahuli naman. Pagtitiyak ng mga otoridad, hindi makakalusot sa kanila ang mga ganitong padala. Selling and undergoes very good selling as you've seen. We have capabilities of detecting these items. So no matter how the consumer was made. Pero bakit nga ba may nagpupusit pa? Bakit meron kasi no? Susubok at susubok ang mga drug syndicates kung sakali makalusot. Kanina, itinong over na sa PDEA ang mga nasabing droga. I-turn over po natin po sa laboratory service and then po, naghintay po tayo sa court check. Tapos po, for destruction na po siya. I-schedule po, susunugin po po natin. Manson Abduraman, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagkawala ng kabuhayan, kumakapit muna sa diskarte ang ilang pamilya sa Tivoli sa South Cotabato. Kaya kahit malayo at liblib ang kanilang komunidad, tiniyak ng Kilay Kapuso Foundation na maaabot sila ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan. Sumasay-may bilang habal-habal driver si Gilbert para may maipagtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang sanina niya kasi sa barangay Maan sa Tivoli, South Cotabato, nagkabitakan lupa at natumbak ang mga puno ng saging matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. Nasira rin ang kanilang bahay. Ngayon, meron na paningapis pero kunti na lang para na-crack na yung namin. Napilitan din siyang ihinto ang pag-uuling sa bukid dahil sa pangamba ng mga aftershock at madalas na pag-ulan. Tawid ilog at mabato ang daan patungong barangay Maan. Pero hindi na nakikata para maabot sila ng Kilay Kapuso Foundation. Katuwang ang 150th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagkatintay mo ng food packs, hygiene kits at mga chinelas. Binigyan din natin sila ng lugaw. Nagbigay rin tayo ng dog and cat food sa veterinary office ng General Santos City, Glan, at Sarangani Provincial Capital para sa kanilang mga rescued animals. Maraming salamat sa tulong sa cat food and dog food na binigay nito. Sa araw-araw namin pinapakain yung mga aso. Makasustain din sila ng kahit mga ilang weeks. Dahil sa inyong tiwala at suporta, 12,000 individual ang ating natulungan sa ikalawang bugso ng Operation Bayanihan sa Soksokis. Yuri, look. Mga gang. At sa mga nais na kontinente sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lumigier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Start na kayo. Mga kapuso, laguhin mabuti ang inyong mga lakad kay Miguel dahil posible ang magulat. Bagaman mahina ang ihip, magdadala pa rin ang kaulaman ng Southwest Monsoon ngayong habagat sa extreme Northern Luzon. Posible rin ang localized thunderstorms kaya ugalingin ang pagdadala ng payong. Base sa datos ng Metro Weather, bukas pa lamang uulanin na ang malaking bahagi ng Luzon. Posible ang tagal hanggang sa linggo. May chance ng malakas na ulan sa Ilocos Norte, Benguet, Zambales at Kalinga, kaya mag-iingalin mo sa mga o pagbuo ng iba. Ako naman ang Sabado, posible
Light. Moderate rain sa kinabahang Mindanao. At naragdagan ang positibo na rin sa mundo. May malalakas na ulan sa Zamboanga del Norte, Cotabato at Davao Oriental. Sa Visayas, sa Lito, mas mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan. Dito naman sa Metro Manila, mahina hanggang katamtamang ulan ang asahang bukas dahil sa hapon. Posible rin ang ulan sa Lito. Samantalang ating matapos ng sama na panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Umina at naging low pressure area na muli ang binabatid bagyo. Ayon sa pag-asa, wala rin magiging Tingnan mo yun, oh. Mga spray ko. Yun, oh. Ito, ayun, oh. Mga sprays ko. Yun, oh. Yun, oh. Punta dito. Marami ang nag-involve sa sinabi ng motorcycle taxi driver na si Fabio Rodriguez Jr. na sinaksak ng ice pick at pinatay ng pasahero niya sa kalulukan. Tinanay pa ng suspect ang motor ng biktima. Nahuli ang suspect sa DJ party! matapos mag-snatch naman ng cellphone. DJ! Aral nangyari kay Norbete. Ba't ako yung pinalo mo? Ng kanyang pasahero, DJ, ang motorcycle taxi rider na si Renren Benaviga noong July 9. Pinangay din ang kanyang motorsiklo ng suspect na nasa kote kalaunan. Mas kailangan siya ng mga anak. Mas kailangan namin siya ng... Kung sana hindi na lang niya pinatay. Ginawa na nila. Pera lang ako. Dahil sa nangyari sa dalawa, balot ng pangambak sa kanilang kaligtasan ang iba pang rider. Kaya may mga nagpapaskil na ng mensahe sa kanilang helmet na huwag silang saktan. Parang ayaw ko nang bumiyay ng Ito nakuha ko. Kinapos ko yung customer sir kung Skateboard. sa galaw niya or kung ano ba yung gagawin niyang ano. Nakakatanggap po. Kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Dito sa lilang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Nanawagan na rin ang grupo ng motorcycle riders. Tama naman tayo. Tama naman po sa rider. May pamilya yung tao. Wala akong pera. Papatayin ko, naghahanap buhay ng bahay. At gano'n, lumabas lang ako para maghanap buhay. Yun ang pala yung uling biyahe ko. Maliban sa paghikayat sa publiko na i-report sa 911 ang mga nasasaksihang krimen, piniyak ng pulisya na pag-iigtingin ang pagpapatrolya, pati na koordinasyon sa mga ride-hailing app. Kami po ay nakikinig, nakikita po namin kayo at gagawin po namin nandito po kami para sa inyo. Dahil naaalarma na rin sa mga nangyari, ang ilang motorcycle taxi company nakipagpulong naman sa One Rider Party List sa Kamara kanina. Sa ngayon may kanya-kanyang safety protocols ang iba't ibang ride-hailing apps. Matapos ang pulong, nagkasundo sila na dapat meron silang sinusunod na standard. Kasama rito ang pagkakaroon ng passenger verification para masigurong ang nag-book ay ang aktual na pasahero. Kailangan gumamit ang pasahero ng government ID pag magre-rehistro sa ride-hailing app. Ito ay para makilala rin siya ng rider. Para po in the same way na nadatrace natin kung sino ang driver, eh, nakikita rin po natin kung sino yung mga passengers na can be Paano mahanap? Dito. Dito, Theory. Ito dapat yung bilhin ko. Exit. Saan mo nabili? Dito nga.
Tingnan mo yun, oh. At saka ito pa yun, oh. Look. Ito yung favorite ko, oh. What? Sama na, halika. Bulag mo ako. Dito ka, halika. Wait, dito. Bawal ikaw. Stop. Halika dito. Punta ka din. Oh, nandito ako sa court.
India. Binulok. Oho. Kasi meron kami makado. Siya maging kongresista. Handa rin umano siyang humarap sa ombudsman para sagutin ang mga alegasyon. Para naman maiwasan ang insertion sa infrastructure projects, hihilingin ng ombudsman sa Department of Budget and Management ang kopya ng proposed 2027 national budget para mapag-aralan ito. Cassandra Salonga, ABS-CBN News. Ano po? Pink. Ano? Lahat pink. Bakit? Ano gusto mo? Lahat purple, no? Sa mga apektado ng gera sa Middle East. Sinabi ito ng Pangulo sa Okay lang yan. ng Salighiran Class of 2026 sa Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales ngayong Biyernes. Iginiit niyang prioridad ng kanyang administrasyon ang pag-abot ng tulong sakaling lumala ang tensyon. Kabilang sa mga programa ng pamahalaan ang pagpapabuti pa ng maritime education at pagsasaayos sa mga pasilidad ng akademya. Anya ginagawa ito para matiyak na natutugunan ng Pilipinas ang pandaigdigang pamantayan para sa mga seafarer. Ngayong taon, may 300 ang nagtapos sa batch na ito. Maybe Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. Bilis na. In this difficult situation, Lahat our safety and purple, lahat welfare blue. remains Sige sa'yo, our priority. lahat blue. Uy, Your government will always be within lahat reach. blue tayo. Sa panglalaki yun. Lahat blue tayo. Ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa China at iginiit na tanggalin agad ang AI video post na inilabas ng Chinese State Media Organization kaugnay ng Pilipinas at ng 2016 Arbitral Award at humahamak sa mga Pilipino. Umanagre ng mga opisyal na pamahalaan at mga mambabatas sa itinuturing na racist o mapag-aglahing video. Nagpapatrol, Jen Hernandez. July 10, nagsama-sama ang mga opisyal ng Pilipinas, Bara ka dyan, no? Baby mag-create. Ain't no way this cartoon actually got banned. You've probably heard. ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Itinuturing ang award na isa sa mga pinaka-makasaysayang